the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay mula Apari hanggang Hulo. Good morning. Good morning, Pastor Jeff. Di ko na patatagalin ang sulat nitong ating letter sender na si Joyce. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang single mother at masayang namumuhay kasama ang aking nag-iisang anak. Iniwang kami ng tatay ng anak ko noong siya ay isinilang sapagkat hindi pa raw siya handa sa obligasyon. Maayos naman kami ng anak ko kahit walang sustentong regular na nakukuha galing sa kanyang tatay. Sapagkat maswerte akong nakakakuha ng regular na trabaho sa isang malaking kumpanya ng beauty products dito sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan, may kinakaharap kaming pagsubok na mag-ina. Ang anak kong lalaki na nasa grade 5 na ngayon sa pribadong paaralan ay nakararanas ng pangbubuli sa kanyang mga kaklase. Hindi ko alam kung kailan ito nag-umpisa, pero bigla na lang isang araw, nagsabing aking anak na ayaw niya nang pumasok. Kinukuha raw ang kanyang baon at tinatawag sa iba't ibang pangalan ng ilang mga kaklase. Pinayuhan ko ang aking anak na wag na lang pansinin ang mga bully na kaklase. Ipagpatuloy lang ang pag-aaral niya dahil ang goal ay dapat makagraduate siya. Pero ang payo kong ito sa anak ko ay tila naglagay sa kanya sa mas mahirap na sitwasyon. Mas tumindi ang pangbubuli sa kanya ng kanyang mga kaklase at napapansin ko na parati siyang malungkot. Ang sitwasyon ng aking anak ay inireklamo ko na rin sa kanilang eskwelahan. Nangako ang school management na aaksyonan ng problema, pero ito ay nag-iwan ng matinding trauma sa aking anak. Paano ko po ba kakausapin ang anak ko? Gusto ko siyang turuang lumaban. Subalit baka ang kahantungan ay maging basagulero lang siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Anong say mo, Brad? Pastor, bullying sa school at nakakapekto na ito sa mental health ng bata. Anong maipapayo mo dito sa nanay na si Joyce? Well, maraming salamat, Joyce, sa pagtitiwala. Well, unahin ko lang muna, disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, hindi rin naman ako psychologist, so more of the spiritual advice and some practical advice na maibibigay natin kay Mami Joyce. Pero bago yan, happy anniversary muna dahil lagi nakatune in sa atin si Kuya Roel at Pauline Reyes. Happy anniversary, sabay sila ni Rex at ni Jean Lugan. Well, Ate Joyce, saludo ako sa iyo bilang isang ina, hindi madali maging single mom. Tapos ngayon, kailangan pangharapin yung sakit na nakikita mong, alam mo yung anak mo nasasaktan, hindi lang physical, pero emotional. Mahirap, pero ito lang payo ko sa iyo, Ate Joyce, at isang magandang paalaala, hindi ka nag-iisa. God has a special promise for you. At yan ang verse natin for today sa Psalm 68 verse 5. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Si Lord daw, Ate Joyce, ay tumatayong ama sa mga walang ama tulad nyo. At tagapagtanggol daw siya ng mga walang katuwang na asawa. Alam ni Lord yung luha ng anak mo, Ate Joyce, tuwing gabi na narinig niya yung tama na. Hindi siya bulag sa nangyayari sa kanya, at sa tamang panahon, si Lord mismo magbibigay ng katarungan at kagalingan sa iyong anak. Now, turuan mo rin siyang maging matapang but not bitter, brave but not bitter. Ang tapang na galing sa Diyos ay hindi agresibong tapang, kundi tapang na may kababaang loob. Turuan mo siya manindigan sa tama. Kung may gumagawa ng mali, sabihin niya sa guro o school head ng mahinahon. Kung tinutokso siya, tulungan mo siyang makita na anak, hindi yan na magdi-define sa'yo. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. At patuloy mo lang, Ate Joyce, to work with the school, but also work sa heart ng anak mo. Tama na nagreklamo ka sa school, patuloy mo i-follow up yan. Ano na bang lagay ng kasong inilatag ko sa inyo? Pero habang inaayos mo to, palakasin mo rin yung loob ng anak mo. Maglaan ka ng mga daily safe talk time, kumbaga. Maglaan ka ng 15 minutes bawat gabi, makipagkwento ka sa anak mo tungkol sa araw niya. Huwag mo siyang husgahan, makinig ka lang. And this helps him feel heard and validated. I-affirm mo yung worth and value niya everyday. Sabi mo, anak, wala man ikaw ama, pero proud ako sa'yo. Hindi kung ano sinasabi ng iba, kundi ano sinabi ni Lord. Ikaw ay anak ng Diyos. And at the end of the day, as I end, build a peaceful and prayerful home atmosphere, Ate Joyce. Pray together nightly. Paalala mo sa kanya, kahit masakit anak, God sees us and will fight for us.
the Lord will fight for us. Gamitin mo yung mga story sa Bible, sila David and Goliath, etc., etc. So encouragements ko si Ate Joyce, ikaw din mismo, take care of yourself. You can't pour from an empty cup. Ikaw din dapat mapuno ka ng pagmamahal ng Diyos. Magharap ka ng support sa church, sa mga babae dyan sa simbahan nyo. At the end of the day, this is a community effort. Kaya ako, katuwang mo na ngayon, pagdadasal natin si Ate Joyce at pati kanyang anak para mapaglabanan ng mga bully na yan. No to bullying. Yan ang payo ni Daily Brad sa mga nakikinig ngayon. Psalm 68:5, Ate Joyce, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Ay manalangin. Panginoon, sinasalamin ni Ate Joyce ang mga challenges, Lord, ng isang single mom. At mga single dad din naman, Lord, meron ding mga ganon. Pero Lord, salamat sa payo mo at sa reminder mo na ikaw ang Diyos, ikaw ang Ama sa mga walang ama, at ikaw ang tagapagtanggol ng mga walang katuwang sa buhay. Salamat, Lord, sa buhay ni Ate Joyce na hindi siya nangiming i-brought up to in the open at nanghingi ng tulong. Lord, patnubayan mo anak niya, maging matatag sa laban ng bullying. At tulungan mo siya, Lord, maging matatag sa hamon ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa napakagandang aral na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong pag-aalaga kay Brad Jeff, sa kanya pong kalusugan, sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming pong programa. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga ina na nakikinig ngayon sa amin, pati po ang kanilang mga inaalagaang anak. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad. Praise God. Oo. At doon kay Joyce. Joyce, wag mo ting kaligtaan, ha? Nakausapin lagi ang school authorities. Oo, para alam nila na nakatutok ka dito at na sila'y umaksyon na mas mabilis-bilis dito sa problema ng iyong anak. Ayan lang atin din payo. Okay, Brad, so far, kamusta naman ang resulta? Blood test ka? Everything clear? Praise God, Brad Ted. Magaganda ang resulta. Medyo mataas na ng konti yung uric ko. So, kailangan mag-adjust sa maintenance. Pero as usual, yung ating heart condition, yung pampalabnaw ng dugo, lagi naman kasama sa maintenance natin yan. Okay din ang sugar ko. Pampalabnaw ng dugo. Oh. Yes, apixaban. Yan ang aking matinding pampalabnaw. Bata pa ni Pastor mag-maintenance. Okay, sige. Hindi, ang kagandahan dyan kasi napatunayan na may puso siya. Oo. Tsaka malapot ang dugo niya. Yun ang importante. Kasi binigyan ng pampalabnaw. Kasi mahirap yun. Nung napa-examine ka, sinabi ng doktor, uy, wala kang puso. Meron namang, Brad Ted, meron ding mga ibang mga politiko na matigas na ang puso. Pato na. Yan. Patudi echo natin. Oh, sige, saan naman tayo pupunta? Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad. Salamat sa aking kapatid na si Cheris at bayaw na si Alred Benipayo from Pembo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.